Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, andito tayo sa pagpapatuloy po ng ating gawain na kung saan ang sitas o ebanghelyo na pinagkakaloob bawat Sabado ay atin pong binabasa, pinapaliwanag at binibigyan ng buhay upang ito'y maiugnay natin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi nga, iba yung tema last week, iba naman ngayon. Ngayon, ang tema ngayon, sa Santiago 1:12 hanggang 18, sabi dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya ay tatanggap siya ng tutong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisilibig sa kanya. Ngayon po, para maunawaan natin yung pagtitiis sa tukso. Kasi po, ang pagtitiis po, yung pagpipigil. Halimbawa, dumaan yung kuprador ng waiting, sasabihin sa'yo, tatama na yung numero mo. Ngayon, dahil sa narinig mo, tukso yun. Ngayon, pag grinab mo, pinatulan mo, napataya ka, natukso ka. Para din naman yan. Sama tayo sa sabungan. Tapos, mayroon ka namang nakalaan na pera, pambili sana ng gamot, pero napasama ka sa sabungan. Kasi po, yung lumalapit sa atin, ang tawag doon, isang pamamaraan panghikayat o tukso. Ngayon, paano magiging mapalad ang taong nagtitiis? Kung halimbawa, biniligbayigan ka na, hindi ka pa rin nagtataya, tapos nung niyaya ka sa buwan, niyaya ka sa inuman, hindi mo pinagbibigyan. Ibig sabihin niyan, nakapagtiis tayo. Kasi, bawat pagsubok, hindi po siya makakapasok sa buhay natin kung hindi dadaan sa tukso. Kasi po yun po yung pamamaraan ng Diablo. Kung ang pamamaraan ng Diyos, para ang tao may kayat na magsisi at magmalibloob sa Diyos, walang iba, pangaralan o pangaral ang salita ng Diyos, pakinggan natin, unawain, pagnilay-nilayan, noon po mapapasok yung unawa. Ngayon, ang pamamaraan naman ng Diablo, pagtukso. Kumbaga, yung ating kahinaan, karupukan, yun ang gagamitin niya para patulan natin yung pamamaraan niya na walang iba yung paghihikayat niya, yung tukso. Kaya, pumapasok ko yun ang pagsubok sa ating buhay. Ikaw sinabihan tayo, nagpaulan ka na naman, sigurado lalaknatin ka. Pag pinaniwalaan mo yun, mangyayari talaga yun. Kasi tukso yun eh. Ngayon, na lagay sa isip natin, lalagnatin ako. Ang mangyayari niyan, mapasok tayong pagsubok sa atin. Kaya, dumaranas tayo ng daramdaman. Ganun po yun. Pero, kung wala tayo sa ilalim ng kautusan, walang nagsabi sa atin, wala tayong narinig, walang kautusan tayong niladapat. Kaya, hindi po tayo mahihikayat. Sabi dito, huwag sabihin ng sino man, pagka siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman. Totoo po, ang Diyos po, nandyan lang siya sa kanyang kalagayan. Tinitingnan lang po tayo. Kaya huwag nating isisi sa Diyos yung mga nangyayari sa ating buhay. Kundi, ipagpasalamat na lang natin dahil ang bawat pangyayari na dumarating sa ating buhay, may pamamaraan ang Diyos na hindi natin nauunawaan. Kasi po iba-iba po kasi ang pamamaraan ng Diyos na ginagawa, depende po sa kalagayan ng bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Kundi ang bawat tao ay natutugso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ito na po yung sinasabi na yung pagpatol. Kapag nahikayat na tayo ng sariling masamang pita,
masamang kahiligan o kagustuhan, dahil gustong-gusto mo rin naman, di ba, niyaya ka ng chicks. Sige na, punta ka doon sa Maynila, tapos niyaya ka ng chicks, tapos sumama ka naman. Tukso yun. Dahil gustong-gusto mo rin naman, kaya nahihikayat ka, nagadala ka ng masamang kita. Yung sariling alitik-tikin ng ating Ama. Kaya po kung titingnan po natin, aaralin natin dito na sa oras na dumarating ang tukso sa atin, doon natin mas higit na kailangan na tawagan natin ang Diyos upang makailag tayo. Pero kung halimbawa, nahikaya tayo, wala na. Pasok na yung pagsubok hanggang sa nagulo na yung pamilya. Diba? Kaya iba-iba pong klase mga tukso. Sabi dito, kung magkagayon, ang kahalayan, kung may paglihinay na anak ng kasalanan, ang kasalanan ay pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Ito po ang realidad ng totoong buhay. Sabi sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nagkakasala. Maging sa pag-iisip, sa hatak, sa pagtingin, sa pandama, sa pang-amoy, sa pagpapasya o pagdidesisyon sa ating buhay, doon po tayo minsan nagkakasala. Mapalad yung tao na nagpasya na Sabado, nagsimba. Dahil maganda yung ginawa natin na nagpasya tayong makarinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Sabi dito, kapag tayo ay nadala ng tukso o nahikayat ng pita ng laman at nahikaya, nagumunga po yun ng kahalayan. Dahil pwede mong ulitin. Nagkasala ka na, ulitin mo na naman. Kaya namumunga yan ng kahalayan. Ang kahalayan kapag naitaglihin na, namumunga ng kasalanan. Ibig sabihin yan, mabigat na. Dahil kung bakit tinatago mo na sa pamilya mo na ginagawa mo yan o kaya halimbawa, tinatago mo na sa asawa mo na may relasyon ka, di ba? Ganun yun. Kaya mangyayari yan, namumunga na ng kasalanan. Ngayon, kapag lumalaki na yan, namumunga na ng kamatayan. Tama yung sinasabi ng Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa. Dahil lahat ng tao, pinakailangan dumanas ng kamatayan. Ibig sabihin, kung lahat ng tao papunta sa kamatayan, in summary, wala talagang matuwid. Dahil ang bunga ng ating kasalanan ay kamatayan. Kaya po lahat ng tao ay namamatay, ibinuburol at dinadala sa huling hantungan. Ibig sabihin, lahat tayo ay kinakailangan magsisi hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Kinakailangan natin humingi ng tawad. Sabi dito, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mailaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pagbabago. Totoo po, anumang bagay na ginawa nating kaloob, tumulong man tayo sa kapwa, nag-donate man tayo sa templo, basta nakagawa tayo ng kabutihan, mabuting kalooban yan o sakdal na kaloob, iyan ay regalo lang ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Minsan, nakagawa lang tayo ng kabutihan, ipagkukwento pa natin sa iba. Ano pa yung reward na matatanggap natin sa Diyos sa pagkabuhay na maguli sa mga tayo? Wala na. Durado na kasi tinanggap na natin yung pagpupuri na galing sa ating mga kapwa. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ito pong salita ng Diyos, ito yung katotohanan, dito po tayo ipapanganak sa papaanong paraan. Na kapag narinig natin ang salita ng Diyos, maalala natin yung mga pagkakasala na ginawa natin, labag doon sa mga aral natin na pakinggan, hahantong tayo sa pagtanggap ng kasalanan at pagsisi at pagbalik loob sa Diyos.
Kaya, tatawagin na tayong anak ng Diyos. Hindi na tayo alipin nitong kasamaan, nitong sanlibutan. Kaya ngayon, dahil tayo mga anak na ng Diyos, pagkakatiwala na sa atin, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang Espiritu Santo, na siyang maggagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay para hindi na tayo magkabalik. Dati noon, malaya tayo nakapaglalasing, nakapangbababae, nakapangbuhos ka sa kapwa, nakapandaraya. Ngayon, hindi na. May nagpukontrol na sarili natin kasama ng ating sariling konsensya o budhi dahil sa pagtawag sa atin bilang isang anak. Tayo'y maging isang uri ng pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ito po. Kasi po ang ating dakilang Panginoon nung bumaba sa dito sa ibabaw ng lupa. Hindi siya nabuhay agad na kasama ng mga espiritu sa kalaliman ng lupa. Kundi una siyang naging tao. Nagpakatao siya. Kaya ang tao ang naging pangunahing bunga sa kanyang mga nilalang na tinawag na mga anak. Tayo po yun. At ngayon, halos buong sanlibutan na, kalat ng pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesukristo na ipinangangaral ang salita ng Diyos. Siguro po hanggang dito na lang, pakikibagay natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At ano man mga kahilingan natin, idulog po natin yung sa lahat sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.